guys, good morning. Today it's Friday, so we decide to go out and Ramadan it's weaving. So first, I'm waiting my friend, and after we go in church. Then after that, we eat lunch and waiting some of my friends. And after that, guys, we go somewhere. And then, we bandwidth together and see what happened again, guys. And samahan nyo ako kung saan kami makakarating ng aking mga kaibigan. See you, guys! Hello, Lola Hypermarket dito sa Manama. Habang nag-aantay kami ng 12:30 kasi magsisimula yung mass. So, dito guys, gusto nyong bumili ng shoes, marami dito. Mura lang. Gusto nyo magpa-cargo? Ayan, shoes. Bayan. Ganon. Mag-hi ka nga. Hindi ko ito isasama yung mga buraot. Mga buraot. Dami mo ilalagay dito. Wala yun. Ano ko, bata pa din. Ako na lang ang matanda sa kanila. Sobra ka naman kung makatanda ka. Eh, sinundan ako. Ha? Hindi halata ate. Hindi halata. Dali ka dito. Hindi halata ah. Hanggang saan namimili ka? Saan kaya yung tray? Bibili ako ng toothpick. Dalawang ganito. Di ba may free-free ganito? Saan? Saan kaya? Sayang lang. Sayang daw. Oo. Anong magandang brush dyan? So guys, nasa church na kami. Nag-aantay kami magsisimula yung mass. So habang nag-aantay kami guys, video muna ng konti. Ayan, pa-view lang ng konti. Ayan, Friday mass guys. Upang iuul natin ang aming buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa man una. Ang salita ng Diyos sa Tumili po ang lahat at tigilan sa mga Sumainyo ang Panginoon at sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung paanong itinakas ni Moises ang ahas doon sa iyang, kaya hindi naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hintulutan. Kaya lang kalimitan, bawat isa sa atin ay mas gusto gumawa ng masama at manatili sa kalimitan. Ito yung pahayag ko sa atin, radikal na proklamasyon mo para sa atin. Tayo ay iniligtas na ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang
ang ahas at sila'y nakasumpong ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Kanino pa ba tayo makakasumpong ng pag-asa? Kanino pa ba tayo makakasumpong ng kagalingan sa ating mga sarili? So ayun nga guys, dumating na si Queenie at nasa simbahan ako ulit. So pang third mass ko na to guys. Ngayon guys, inaantay naman namin si Glinda. Habang inaantay namin si Glinda guys, ayan yung dalawa. Naghahanapan ng pangalan ni Tala sa Facebook. Pero si Tala, hindi niya sure kung name niya ba talaga yun. Kaloka. Pangalan niya, hindi niya alam. O, ngayon ko lang na-experience yan guys sa kanya guys. So ayan, ayos-ayos muna ng buhok. So ngayon, mag-aantay kami kay Glinda. So hindi ko alam kung anong ang plan ni Queenie, kung saan na naman kami lilipat habang inaantay yan si Glinda. Ayan, ibubyo ko silang dalawa guys. Ayan, hanggang ngayon guys, hindi pa rin nila nahahanap yung pangalan ni Tala sa Facebook. So, abangan natin kung magkakaibigan sila. Pinoy Market to guys. Kung gusto nyong bumili ng product ng Pilipino, dito kayo pupunta sa Pinoy Market. Manila Pinoy Market. Dito sa Manila. Kagaya nito, may mga dry fish dito guys. Dry fish. And marami guys. Ayan o. Marami guys. Ito? Ayan guys. Nag-ano sila. Mimili. Sige, isama ko na silang tatlo. Mabiral yung mukha namin, tiha. Ayaw mo no. Ang mga magaganda naming mukha. Bakit ito? Magkano kaya dito nang doon natin? Ito magkano? Uy, Yan, ba't guys. kinakat-kat yan, tis? Ito guys, so gusto nyo ng smoked fish. Ay, Kanino kaya po? gusto mo Yakult, kunin mo na yan. Kasi gusto niya ibalik kanina. Sabi ko, ilagay lang dyan. Oh, gihirap ka pa. Magkano to? Ayan, may presyo yan. Tanong mo sa counter. Ito yung nahanap ko. Ganda to sa chan. Hinahanap. So ayan guys, dumating na si Glinda at natagpuan niya kami sa loob ng Singapore. Ito kasi si Queenie hindi malaman kung saan talaga kami mag-i-stay habang nag-aantay kami kay Glinda. Sa church, nagpunta sa Pinoy Market, bumili ng gulay, tapos ngayon sa Singapore. Mabuti na lang may mindset si Glinda at sinabi niya papasok siya sa Singapore. And she found it.